Kausapin nga natin si dating Regional Director Ronald Tan ng DPWH sa Region 1. RD Ronald Tan, magandang morning! Magandang morning! Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Happy birthday to yun po sa inyo, Katunying. Ay, maraming salamat po, RD. Kumusta po? May tanong lang kami. Ito ba tulay o kalsada lang? Ito pong binabanggit sa balita na bantay na sasakop na Ilocos Sur papuntang San Quintin at Langiden ay Abra naman po. Ito po'y combination ito po'y kalsada, siyempre may tulay kasi magko-connect po tayo ng Abra. Kasi dadaan po tayo ng Abra River. Kalsada, Kaya kombinasyon ng kalsada tulay. Magkano yung kabuang halaga ng project, RD? Ito pong ang total na ito po nung aming i-propose yung project na ito, ang total funding na kailangan po dito para matapos ay umaabot po ito ng mga 1.1 billion. Malaki pala, ano? 1.2 billion. Gaano kahaba po ito? Ito pong ang kalsada po natin more or less mga 2 kilometers. Kasi ito po bagong kalsada, ito po dati bundok na atin pong inano ito, pinatag na to. At inayos yun, nasa kulang-kulang 2 kilometers po yun. Tapos yung tulay po natin mga 5.10 linear meters. Nasa kalahating kilometro po na tulay. Itong gagawin po natin. At ito po yung nag-umpisa 2020. At expected po namin kung maibigay talaga yung pondo na kompleto, matapos ito ng 2027. So hindi pa talaga expected na matatapos last year o ngayon, hindi po? Ay, hindi pa po. Kasi po, actually, ngayon pong 2026, alam ko, mayroon naman sagaan na 185 million na release. Yung 2027, kailangan pa na 193. Kung ma-release yun, matatapos yung project. Kung hindi siguro, ay baka hindi matapos. Multi-year na project ko pala ito. 7 years na taon-taon, depende kung magkano yung pondong na ilalaan. Yes po. Kasi po, yan naman po kasi ang pagpapanding ng multi-year project. Nagpo-propose kami. Gusto namin tapusin ng 3 years. Pwede ng 3 years. Pero kung hindi naman bibigyan ng Kongreso ng enough na pondo, na-extend yung completion ng project. Yan po kasi, kaya po kasi nagkakaroon, dahil ang problema po kasi sa multi-year, pagdating po sa reporting kasi halimbawa kami po kasi nagre-report, may reporting kami based doon sa kung ano yung allocation sa isang taon per year, particular year, di ba? Kung halimbawa may binabanggit nga sa news, may 94.5 million na na-release, hanggang ngayon hindi pa rin tapos, pero sa papel tapos na yung 94.5 million, di ba? Yung particular year po na 90.5 na release, particular year na 94.5 million, natapos yun. Yung pinondohan ng 94. Nagawa na yun. Pero yung buong project, hindi pa. Yung kabuuan ng project, hindi pa po. Medyo misleading po pala yun. Kasi nakalagay yan po malimit na nagkakaroon ng mga debate at pagkakamali. Kasi alam po ninyo, very transparent ang departamento, ang DPWH. Sa particular year, halimbawa 2025, nakalagay doon, may budget itong ganito na 100 million. Pag natapos na nakalagay 100%. Pero sa multi-year po, hindi ibig sabihin nakalagay doon 100%. Kailangan ho natin balikan uli. Ano ba ito? Multi-year ba ito? O single lang ba ito? Single year? Di po ba? Pag sinabi, nakalagay doon sa report ng DPWH, 100% na. Pero pagdating namin doon sa field, 50% pa lang Ang pinag-uusapan pong reporting yung particular year lang na funding na 100%. Pero kumpara po sa kabuuan ng project, kung halimbawa po sa kabuuan po ng project, katulad po nitong Bantay San Quintin Langiden na ito, sa kabuuan po ng project, 68% pa lang. Ang natatapos. Ang natatapos. Kasi yung palang mga na-release na pondo. Kaya may kailangan pa kaming sa loob ng 2 taon, may kailangan pang 378 million to complete. Para ma-complete yung total project cost na project. Yun po yung ano dyan. Hindi, mabuti pala at kinaklaro nyo yun. Kasi imagine ninyo,
doon pala sa reporting, baka may dapat baguhin doon sa reporting na yun, RD, di ba? Yung siguro pa yung nag-aano siguro, yun yung sa mga ano natin, mga kababayan natin na titingin ng tungkol sa reporting ngayon. Hindi lang po pagdating dun sa ganun, natitingnan natin, 100% na pala. Tingnan pa rin natin na, ano ba, single year ba ito? Multi-year projects ba ito? May kasunod ka pang titingnan para hindi tayo nagkakamali ng pagbibigay na impormasyon at nagkakaroon na agad ng hindi magandang kaisipan. Mabuti ho, diba? kaya ko po sinasabing mabuti na naklaro natin yan kasi kung multi-year ang proyekto, halimbawa po, sample lang po ito kung 2 kilometro po ang kalsada, nag-release ngayong pangalawang taon na ng 50 million. Yung 50 million na yon ayon sa inyong pag-aaral, ang magagawa lang nito ay 1 metro lang. 100 metro. 100 metro. Pag nagawa niyo 100 metro, completed yon, 100%. Yung particular For the corresponding amount na ni-release o kaya inallocate. Opo. At i-report yun na completed. Yun po, yung parte. Kasi ang reporting po namin per year Mag-report kami per year, pero may record po kami na nasa na kami. Magkano pa yung kulang namin. Magkano pa yung kulang. Kaya ipopropose pa po namin ito for the next kasunod na taon, kung anong ibigay sa amin. Yes. Gusto namin mababilis agad, pero hindi naman kami may hawak ng kaban. Depende sa allocation. Kundi sabi na, pag binigay ng allocation ng Congress. Ganito lang. Kaya kung kaunti lang nabigay, mag-a-adjust uli kami ng target dates namin. Natanong po ba kayo dyan nung gumawa ng istorya? Hindi naman po siguro. Dahil ako po, Katunyeng, sa totoo lang, ay December pa po yung nakabakasyon ako. Kasi may mga kailangan check-up, may kailangan ganito, bakasyon. At hindi na po talaga ako pumapasok mula pa noong December. Nakalib po ako na hanggang February pa. Apo. Kaya natanong kayo siguro, nalinaw ka agad. Natanong tayo. Pero imagine po yung kasi ang malimit, hindi lang naman po, ayaw naman natin bigyan ng mali siya. Kundi hindi lang naman po, marami pong nagkakamali talaga sa sistema pagdating sa reporting, pag tumingin sa Kagaya po, bigyan ko rin kayo ng example sa Ilocos Norte. Ito po. Yung meron po dyan na issue na Kabaruan Bridge. Nasabi on paper 100%, pero dun sa actual, poste lang. Ay yung nag-post na ay may picture pa ng ating presidente. Diba? Hindi natin alam kung gustong lagyan ng Malaysia. Pero yung Kabaruan Bridge, ang total na allocation na kailangan para matapos ay 18 million. Ang na-release pa lang ay 28 million. Kaya may natitira pang mga 50 million para ma-complete yung project. At yun ay hihingin ngayong, kung mabibigyan ngayong 2026, 2027, dun pa lang masasabing completed yung project. At ang binabanggit na completed doon ay yung pa lang din kung magkano yung unang na-release. Yung 30 million na unang na-release, yung pa lang din ang unang na sinasabing 100%. Hindi ko kaya, project. RD, hindi ko kaya kailangan baguhin yung sistema ng yung wordings sa pagre-report? Siguro po ay pwedeng baguhin na lagyan na 100% part of total ganito. Yung ayun, ganito. pwede siguro. Para mas klaro. Opo. Mamimiss din po ninyo. Ito po yung problema ng budgeting natin Ang dami kasi mga pondo ngayon na hindi naman napupunduhan ng isang taon lang. Diba? Kumisan, actually, particular, recite ko rin yung sa amin, sa lalawigan ng Quezon. May proyekto kami dyan na may proyekto yung ating governor dyan at yung ating congressman. 2016 pa, yung tulay na nagko-connect sa papunta ng Alabat Island. 2016 pa po yung project na yun, pero ngayon wala pang 50%. Dahil hindi napopondohan. Hindi napupunduhan ng yung na tama. Hindi napupunduhan. Ang tingin ko naman pa, may mga pronouncement naman po si Sec. Diso na maganda po yung kanyang gagawin. Ang sinasabi niya na yung mga hindi natatapos at kailangan tapusin talaga at naumpisahan, ay dapat tapusin agad. Actually, yun po yata ang dapat na maging priority Lalo na nga po,
yung mga yung mga big impact projects na kung hindi matatapos, hindi marirealize yung objective noon, ano, kung bakit ginagawa yung mga tulay na nagdurugtong sa dalawang isla. Kung naumpisahan nga, hindi naman matatapos, nag-aksaya lang tayo ng pera dyan at nag-aksaya lang tayo ng panahon dyan. Katulad nung sa Alabat na sinasabi nyo, nung po isang araw, meron kaming nanalo kami, may na-interview kami din, nakikinig sa DCRH. Binanggit ko pa nung Alabat yung tulay. Nung pala, wala pang 50% yung tulay na yan. Wala pa po, pero yung pong mga tinatawag nating board files ay nandun na sa dagat. Dagat na halos. Yan, dapat ponduhan yun. Napakaganda po ng project na yan. Hindi na kailangan magbangka yung mga tao para makarating doon sa isla. Yun po talaga, kasi tama po yung sinasabi niyo sa ninyo kanina, Katunying. Yung investment po natin na inilalagay doon, sobrang tagal na, ang dami na. Kagaya din dito sa San Quintin, ang dami na nung investment, pero hindi pa na yung benepisyo ay hindi pa nare-realize dahil nga sa tagal nung funding na binibigay. Alam ko na kung saan napunta yung supposedly ay pondo para diyan. Hulaan ko. Napunta sa nung mga nakaraan taon sa flood control projects. Tulad din ng pondo ng yung highway diyan, anong tawag doon sa highway diyan sa Quezon? Maharlika, di ba? Yan din yung ang daming reklamo diyan yung highway na yan papuntang Bicol. Si Attorney Gary De Castro nagte-text sa akin, marinig niya na itutuloy na, popondohan na ni Secretary Vince. Tuwan-tuwa Yung Maharlika. Yung Maharlika Highway. Di pa ganun din ang nangyari doon, RD? Yes po. Laging nababawas yung pondo, nagpo-propose ang DPWH, ganito ang kailangan pondo, pero pagdating po sa Kongreso, babawasan din naman. Yan po yung nangyayaring sitwasyon natin. Kami naman po ay ang yung pagre-request naman po ng pondo ay tandyado ng DP. Hindi naman po nagre-request ang DP ng pondong hindi kayang tapusin sa isang taon kasi sayang din naman po yung pera Kung halimbawa po, kung kaya lang tapusin ay mga 300, 400 million sa isang particular na project, pwedeng gawin. Yun lang po naman ang re-request dahil kung multi-year yan, may kasunod namang taon. Hindi naman pwedeng request na agad ng DP yung 1 billion, lalagyan ng 1 billion, pero hindi ho na magagastos mo ng sayang naman na naka-stack yung pera. Kaya hindi ho naiiwasan yung multi-year na planning kasi hindi naman po tayo mayamang bansa na kailangan na 1 billion dito, bigyan na 1 billion yan. Hindi po, pinaplano din po yan. Tama po. Ang ganda sana nung yung pera. Ganda sana ng proseso na yun. Well, thank you po sa paglilinaw, RD. Pero may isang tanong na lang po ako, no? Siyempre, ang lumalabas sa balita ngayon, para bang kaya kayo inalis sa DPWH Region 1 dahil merong para bang ang dating kayo iniimbestigahan sa anomalya dyan. Okay, tanungin ko lang po, just for the record, meron po kayo po ba iniimbestigahan talaga o kayo ini-reassign lang ni Secretary Vince Dizon? Hindi po, kasi yung pagdating po kasi sa investigasyon, dahil ito yung nationwide naman po yung naging problema sa flood control. Kaya naman po lahat ay subject sa investigation, lahat ng opisina ng DPWH. Subject sa investigation, lalo na doon po sa sinasabi na suspected ghost project. Pero pagdating po dito sa Region 1, kami po sigurado wala po kong ghost project dito. Yun ang importante. Natapos na po dito yung natapos na rin po ang verification dito ng lahat. May mga NBI, may police pa yata nagpunta diyan. Lahat na po 'yan. May COA, po yung ICI diyan, may COA, lahat na. So sa Region 1 walang ghost project. Region 1 walang ghost project. Wala po. At ang po diyan, at ang isa pa po niyan, yan naman po yung naging malinaw na rin na sa kabuuan ng buong DPWH ay mayroong hindi natin alam sa ibang lugar kung may nakita. Pero at least dito po sa Region 1 wala naman po, at ang alam ko naman po yung nasa naman po, natuloy-tuloy naman po yung investigation pa sa buong Pilipinas po. Lahat naman po iniimbestigahan. So far din naman po sa Region 1 maayos, at ako naman po ay nagpaalam na rin naman po noon. Ako'y December pa nga ay ako yung nagbakasyon. Naka-leave na kayo, December pa. Naka-leave pa ako po. At kasi nga kailangan check-up na gawin. May mga kailangan maraming ayusin. Ako po ay nagbakasyon. Actually hanggang February nga po yung akin nakapal na bakasyon. Meron naman pong sinabing mga
ganyan, mayroong sinabing ay ano po natin yon, hindi na po natin, ayaw ko na rin pong nirelieve ba, ginatito ba, okay lang po yun, wala naman ng problema dahil ako naman po, inihanda ko yung sarili ko na talaga naman pong ako'y matagal nang nakabakasyon. Kaya nga po, ang gusto ko lang din pong linawin, yung pagdating din po sa dun sa balita na yung hindi na matapos-tapos yung tulay dito sa Ilocos. So, nakita ko kasi dito nakita ko po kasi, hindi ko naman napanood na masyado. Nakita, may nagpadala lang ng caption sa akin, 94.5 million longest bridge sa Ilocos Sur. Di pa rin tatapos. Alam naman po ninyong hindi kayang tapusin ang 510 linear meter ng 94 million. Opo. RD, salamat po sa... Malinaw na. Hindi naman po natin nga masisisi ang ating mga kababayan na gano'n. Dahil yung sa proseso ng reporting nga na nakita 100%, ang lagi nasa isip nila, hindi naman po yan technical. 100% na pala yun. Bakit nakita ko 50% lang? Kaya nga. Pero more or less tama naman po. Maraming salamat po. Thank you so much po sa paglilinaw. Magandang umaga po. Maraming salamat. Ingat kayo. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Thank you. RD Ronald Tan. Mabuhay po kayo.